ng papuri, Panginoon, Lord, at magbigay ng pangiti, Panginoon, sa inyong mga labi, Panginoon. Lord, salamat sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon, sa amin, Panginoon. In the name of Jesus.
tayo po ngayon ay nasa ating Holy Week. And ngayong gabi po ay tayo po idadako naman sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Basahin ko lamang po ang ating verse. Sa Mateo 6 verse 33 hanggang 34. Sabi dito, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyong na kayo'y paghalian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay na sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya huwag ninyong ipabalisa ang paantaan ng bukas dahil ang bukas ang bahay. Sarili nito, sapat na ang inyong mga sulirin sa atin. Sabi po dito, unahin natin ang Panginoon. Mahal mo ba ang Panginoon? Kung mahal natin ang Panginoon, nakalaga na unahin natin siya sa ating buhay. Sa pagtitingin pa lang natin sa umaga, sa negosyo, sa trabaho, sino ba yung inuuna natin? Ganyan din sa ating mga finances. Inuuna ba natin ang Panginoon sa ating mga finances? So, mahalagang unahin natin siya sapagkat siya ang nagmamayari ng lahat ng meron tayo. Lahat ng resources natin, yung trabaho natin, negosyo natin, si Lord ang nagbigay nito. Kung hindi dahil sa Panginoon, lahat ng ito ay wala sa atin. Mahalagang ibalik natin sa Kanya ito po ang 10% because ito ay holy. Ito ay para sa Panginoon. Simula po nung inuna ko ang Panginoon sa aking buhay, courage pa lang po ako na. Nag-start na po akong mag-tithe sa Panginoon at naranasan ko po ang talagang magpapalit ng Panginoon na hanggang ngayon ay hindi niya po ako pinapabayaan hanggang sa mag-asama na po. Naranasan ko po na talaga naman na kapag inuna mo ang Panginoon sa lahat ng bagay, lalo na sa akin ng finances, sa pagbabalik loob ng nararapat para sa Kanya, never kayo pagkukulangan sa bawat araw ng iyong buhay. Kaya naman mahalaga na unahin mo siya, pinanggaling din sa Kanya. At isa rin itong way na pagmamahal natin sa Panginoon. It was our act of worship. Dahil ang Lord yung unang nagbigay sa atin. Kaya naman po nararapat na ibalik din natin ito sa Kanya. Dahil nararapat lang na sa Kanya lamang maibalik lahat ng papurit at salamat. At kung gusto mo pang pagpalain ka, magkaroon ka ng blessed life, sumunod ka sa kung anong pinapagawa ng Lord sa'yo. Utos ng Lord na ibalik sa Kanya ang 10%. Kung gusto mong ibuhos sa'yo ang masaganang pagpapala, sabi niya sa Malakay 3:10, sundin mo siya. At kung hindi mo maranasan na talagang bubukas yung langit at ibuhos sa'yo ang masaganang pagpapala. Kaya tayo pag manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa walang hanggang kabutihan mo sa buhay namin. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng pagpapala sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Sa lahat ng resources na meron kami, Lord. At hindi nga, Panginoon, ikaw lamang ang nagmamayari ng lahat ng ito, Lord. Maraming salamat sa lahat ng ito, Panginoon. At ngayon po, ibinabalik namin sa iyo ang aming mga tinight na offering, Panginoon. Pagpalain niyo po ito na magamit pa, Panginoon, sa iyo. Kalwalitian, Panginoon, magamit pa po sa miracle healing, Panginoon. Marami po akong mga kilala sa Lord. Lord, sa iyong mga anak, patuloy at tapat na nagbibigay sa iyo, Lord God. Patuloy mo po sila pagpalain, 100% Panginoon. Maranasan nila ang kadakilaan mo, kabutihan mo, Panginoon, at walang hanggang pagpapala mo, Panginoon. Lord, we thank you. Muli binabalik namin sa iyo ang kamataas, pagpuri at pasalamat. Pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa Faithworks Christian Church Lenten Special. Ngayon po ay Holy Monday at ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa Turning Tables, Turning Hearts. Bago po tayo magsimula, kami po ay magpapakilala. Ako po si Brother Emerson Ramos, isa sa Ministry Head ng Seed of Faith Project. At ang mga kasamahan ko po ay si Brother Joel at si Sister Alice po. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Brother Joel at ako po ay isa sa leader ng Couples Ministry ng Faithworks Christian Church. Isang pinagpalang gabi rin po mga kapatid. Ako po si Sister Alice Shoko from Faith Group Ministry. Ako po ang current head ng Faith Group Ministry. Bago po tayo dumako sa ating mga pag-uusapan, tayo po ay manalangin at na ngayong gabi po ay may sasabihin sa atin ang Panginoon. Tayo ay kakausapin niya sa pamamagitan ng mga simpleng tanong at simpleng sagot. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon na kami
ay makapagtipon, Panginoon, sa iyong pangalan. Dalangin ko, Panginoon, na gabayan mo kami ngayong gabi. Ikaw, Panginoon, ang maging sentro ng aming usapan. O Holy Spirit, gabayan mo ang aming pag-uusapan, ang aming pag-iisip, Panginoon. At dalangin po namin na mas maging malinaw sa bawat isa, lalo sa aming mga kapatiran, ang lahat ng aming mga pag-uusapan. Nawa, Panginoon, ay mabigyan katugunan ang lahat ng aming mga katanungan at lahat ng aming sagot ay magbubukas ng panibagong yugto sa bawat kapatiran namin na makaka-relate po sa lahat ng aming pag-uusapan. O Panginoon, na kayo po ang gumabay sa lahat ng aming pag-uusapan, and we declare, Panginoon, this Lenten special a victorious one, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming samod dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Kumusta po kayo, Sister Alice, Brother Joel? Mabuti naman ito at excited no kung ano ang pwede nating maibahagi sa ating mga manonood tungkol sa topic na pag-uusapan natin ngayon. Same here, Brother Emerson. Excited dahil this is something new na gagawin natin. Maganda po yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito po yung pagkakataon kung saan binaliktad ng Panginoong Hesus yung mga lamesa sa templo. Kaya ang pag-uusapan natin talaga ngayon is turning tables, turning hearts. So bago tayo dumako sa ating mga questions, atin muna pong basahin. Kung kayo pong mga kapatid ay may Bibliyang hawak ngayon, pakibuksan po ninyo sa Mateo chapter 21, verses 12 to 17. Aking pong babasahin, sundan na lang po ninyo ako. In verse 12, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo at ibiniligtad niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Verse 13, sinabi niya sa kanila, nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Verse 14, ang mga bulag at ang mga pilay ay lumapit sa kanya sa templo at sila ay kanyang pinagaling. Verse 15, ngunit nang makita ng mga punong pari at mga eskriba ang mga kahangahangang bagay na kanyang ginawa at ang mga batang sumisigaw sa templo at nagsasabi, Hosana sa anak ni David, ay nagalit sila. Verse 16, kaya't sinabi nila sa kanya, naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, hindi ba ninyo kailanman nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay naghanda ka ng papuri para sa iyong sarili? In verse 17, sila'y kanyang iniwan at lumabas sa lungsod patungong Betanya at doon siya nagpalipas ng gabi. So, ito yung pagkakataon na nagalit ang ating Panginoong Hesus dahil yung templo ay naging pugad ng mga bentahan o kalakalan, which is hindi yun yung dapat na mangyari sa isang templo. So, katulad po ng sa ating buhay, marami po tayong mga gustong baliktarin kahit po tayo ay Kristiyano na, ganap na Kristiyano, kahit tayo ay worker na, kahit tayo pa ay leader na, marami pa rin po tayong mga gawi, pag-uugali, o kaisipang hindi kalugod-lugod sa Diyos na nais nating ihandog sa Kanya upang Kanyang baliktarin. Sa akin po, napakarami pong binaliktad ng Panginoon katulad po ng mga bisyo, paninigarilyo, inom, at kung ano-ano pa. At yung dati hindi po kami nagsisimba. Ayan, talagang binaling ng Panginoon yung aming paningin sa Kanya. Pero kahit nga po, sabi ko kanina, kahit naglilingkod na tayo, kahit leader pa tayo, may mga pagkakataon po talaga na maraming sumusubok sa atin. At doon po natin minsan hindi
nakikita na akala natin okay na tayo. Yung pala may mga kailangan pa tayong ipabaliktad sa Panginoon upang maiayos at maitama yung ating puso sa Panginoon. Kayo po ba, Sister Alice, may gusto po kayong idagdag doon sa mga nais nyo pa pong ipabaliktad sa Panginoon or ipabago sa ating mga gawi, pag-uugali o kaisipang hindi kalugod-lugod sa Diyos? Praise God, Brother Emerson, no? Napakaganda ng ating topic for tonight. Akmang-akma, no, sa ating Lenten season. So, base sa nabanggit mo, no, marami talagang binago sa atin ng Panginoon. And ang idadagdag ko is that at this point in time, sa sarili ko, no, ang inimpress sa akin ng Lord o ang isa sa talagang kailangan na baguhin, no, o muli ibigay ko sa Panginoon, no, itaob niya, no, baguhin niya sa akin is that nakikita ko that I really need to be more intimate with the Lord. Gusto ko na yung pagkakulangan ko na magkaroon ng oras sa Kanya. Kasi when we think about what happened dun sa scripture, di ba? Yung sa templo ng Panginoon, nakita niya yung mga tao na ginawang sugalan, no? Yung harap ng kanyang templo. So sa akin, yung templo na tinutukoy para sa akin, no, na ang ibig sabihin nun is that ako mismo bilang yung katawan ko, no, yung buong pagkatao ko, yung isipan ko, mga gawi ko, yun yung templo na kailangan talaga muli surrender ko sa Kanya, muli na maging intimate ako sa Kanya. Sa aspeto ngayon ng pananampalataya ko, na ibibigay ko yung paglilingkod ko sa Panginoon. But I am guilty of spending more and more na para bang katulad ng una natin siyang nakilala, unang sinuko natin yung buhay natin sa Kanya, more of Him yung nakakapag-spend ka talaga ng intimacy, yung sabi nga, diba, yung first love moment mo na talagang it's always between you and God. Now that tayo bilang mga leader, no, I believe nakaka-relate kayo sa akin that we are consumed of our time, no, our ministry, and even on our personal life, 'di ba? So pamilya natin, etc. So sabi ko sa Lord, I want you again na Lord, bigyan mo ko ng more of you, more of I want to give more of my time na maging intimate tayo. Yung tayong ulit, Lord, yung tayo, yung ganon. Sabi ko nga, if that is possible, 'di ba? Alangan naman tumigil tayo sa paglilingkod. But Lord, make me able to be more intimate to you. Kasi yun yung isa sa magdadala sa atin to be more holy as a temple of God. Yung more of Him, yung intimacy. No? So yun yung may dadagdag ko, Brother Emerson. Amen. So napakaganda po nun. So makikita po natin dun sa binasa nating scripture kanina na ang templo, sabi ng Panginoong Hesus, ay isang panalanginan. Pero ginawa itong palengke. So, Brother Joel, sa tingin niyo po ba, paano kaya natin minsang nagagamit ang mga banal na bagay para sa pansariling kapakinabangan? Para sa akin, bro, siguro yung pagkakaroon ng pride sa binigay na gift sa atin ni God, na sa tingin natin dahil meron akong gantong talent, ako lang ang makakagawa ng mga bagay na ito, at naiaangat ko ang sarili ko instead na magbalik ako ng glory sa ating Panginoon. So isang ano yun, no? Isang factor yun na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Kasi binigyan niya tayo ng gift for the purpose na gamitin to serve others. But merong moment na siguro naiisip natin na itong giftings na to,
wala ako dito, walang gagawa nito. Pero in reality, God can use anyone, no? Ang gusto niya lang ay magpakumbaba tayo in humility at ibalik natin kung ano man ang binigay niya na talent, skills, resources sa atin for His glory. Yun. Napakaganda po nung inyong sinabi. So, meron nga tayong mga tanong talaga, napakarami. Madalas hindi rin natin kayang sagutin, kaya kailangan din nating ilapit sa Panginoon. Ano po, katulad niya ng sabi yung comfort, pag minsan nandun ka na sa point ng comfort, tapos yung paulit-ulit na lang yung routine mo, na madalas kahit leader ka na, alam mo yung parang may hinahanap pa yung katawan mo na parang parang napaka-normal na, tapos minsan nagiging uhaw ka pa sa Panginoon, tapos yung pagiging komportable mo sa buhay is yung pa yung nagpapahina sa'yo. Kaya nga po dapat panatilihin natin yung ating spiritual na talagang sharp, lalo sa mundong ito, sa gitna ng napakaraming challenges na ating kinakaharap. Ikaw po, Sister Alice, paano niyo po ba naiiwasan yung mga ganitong comfort at yung routine sa buhay nyo na sa tingin nyo nagpapahina minsan sa inyo, tapos nakakaramdam kayo ng uhaw sa Diyos? Kasi parang alam nyo yung more of you talaga, Lord, yung umabot po ba kayo sa puntong ganon? Actually, ayun nga, no? Halos i-relate ko rin sa sinabi ko, no? Dahil nga, routinary, no? That we serve the Lord. Ito yung mga ginagawa natin sa ministry. Nare-realize ko talaga na nako-compromise ko rin, no? Because of so many things to do, responsibilities, nako-compromise ko talaga yung talagang time ko with the Lord. I want more of God, I want more of Him, I want to spend more time, na hindi ka laging nagmamadali, na when you realize that it's really more na gusto mo talaga yung hunger ng Lord eh. And actually, pagdating dun sa comfort zone and in application din, ako kasi I really want, because I really want na makita kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ko. Excited ako when a responsibility, or sabihin natin a situation, hindi yung tipong imposible sa akin, yung tipong hindi ko kakayanin when I think about what I can do. Kaya na-i-apply ko talaga, ako talaga more of excited ako sa isang bagay na alam ko hindi ako, dahil sa kakayanan ko o galing ko. Sabi nga ni Brother Joel kanina, 'di ba? Minsan yung talento natin nagiging pride eh. Ako more of dealing what God can do on this impossible situation just by using my own strength, my own knowledge, my own wisdom. Doon ako. Kaya sa akin yung comfort zone, hindi talaga eh. Kasi seeking ako of God's ways in my life. So, yun naman ako, Brother Emerson. Ayan, salamat po, Sister Alice. Kayo po, Brother Joel, baka may gusto po kayong idagdag. Tama, no? Yung complacency na dumarating tayo doon na dahil alam na natin ang katotohanan, alam na natin na niligtas na tayo ni Lord at meron na tayong ticket papuntang langit. Pero minsan dahil sa katotohanan din na yun, napapabayaan natin na meron pala tayong mga assignment na pinagagawa si Lord. Gusto niya makasama natin ang mga mahal natin sa buhay, ang mga tao sa kapaligiran natin, na kung saan ay meron siyang mercy. So dahil doon, kagaya ng personal experience ko rin na nakita ko yun, na naging complacent ako sa pag-share, sa
sa mga neighbors, sa mga kaibigan ko. Pero right now, dahil sa grace na rin ni Lord, binibigyan niya pa tayo ng time to redeem it para makasama natin ang marami pang mga tao. Dahil ang gusto ni Lord, lahat ng tao ay madala sa kanyang kaharian. Yun po, Brother Emerson. Napaka-powerful ng inyong mga share. At totoo po yun, no? Kapag tayo minsan nagiging kampante, como alam na natin na ligtas tayo, como alam natin na ang tungo natin ay sa langit, minsan nakakalimutan na natin na palakasin yung ating spiritual na pananampalataya. Minsan dumarating tayo sa mga punto na nami-miss out natin magbasa ng Biblia, mag-devotion, or minsan, busy ako ngayon. So, napakaraming pwedeng ibigay sa atin ng mundo na pwedeng magpalayo pa rin sa ating sa Panginoon. So, kaya kailangan let the fire burn nga, di ba? So, let's keep the fire burning. So, hindi dapat nagiging kampante o nagiging parang pabaya tayo sa ating pananampalataya. Dapat tayo mismo po ay yung gumagawa ng paraan para lalo pa nating patalimin yung ating pananampalataya. So, yun po. So, dito po, isang question na lang. May isa na lang na gusto akong malaman sa inyo yung kung ano yung insight nyo. Siyempre, di ba po naghahalit ang Panginoong Hesus? Kaya sabi dito, ang galit ni Jesus ay hindi para manira, kundi para maglinis. So, ano po yung sa tingin nyo, ano ang anyo ng tamang galit sa panahon naman natin ngayon? Siyempre, si Jesus yun nung time na nasa templo siya. Nagalit siya without hesitation. Ano po kaya sa tingin nyo yung pwedeng maging tamang galit sa panahon naman natin ngayon? Sister Alice? Okay. Such a good question. So, ano ba ang tamang galit ng Panginoon? So, alam nyo, kasi tayo, 'di ba, pag dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay natin, akala natin ang Lord hindi tinutuon hindi siya nakatuon sa atin. Yung tipong kinalimutan mo na ba ako, 'di ba? So, for me, at some point na tayo ay sinusubok ng Panginoon. Yung parang hindi natin nararamdaman yung presence niya. That is something kasi na talagang dapat matakot tayo kapag hindi natin naranasan yung presensya ng Panginoon. Yung parang hindi mo maramdaman. So it is something na dapat tanungin mo yung sarili mo. No? Kasi honestly, the Lord is always near to us. He is present in us. But the thing is, kung hindi mo nararamdaman na nandyan ang Panginoon sa buhay mo, no, na tipong, galit ka ba sa akin, Lord? So, ikaw ang magtanong, are you really seeking God? Diba? Ba't hindi mo maramdaman yung presensya niya? Kasi ang word ng Lord, He is ever present. Kahit saan tayo magtago, hindi nawawala ang Panginoon. So, ang takot natin na yun, pag hindi natin naramdaman ang presensya ng Panginoon, kasi bakit? Baka ikaw na mismo ang lumalayo sa Panginoon. Because, hindi mo napapansin, unti-unti, nilalamon na tayo ng kung ano ang meron sa mundo. Ano ang meron sa mundo? Fame? Position, diba? Whether yung greed sa authority, which is really happening on us, no? May it be in politics, diba? May it be in sa loob mismo ng mga kumpanya o businesses or workplace na pinagtatrabahuhan natin. Baka na kaya akala mo malayo ang Lord kasi napupulyot ka na, diba? So, yun yung nakakatakot. Yun yung galit na dapat mas katakutan natin. Pero, kung naramdaman mo yan, awakening point sa'yo na dapat balik ka ulit sa Panginoon. Kasi 'di ba, sabi nga, the sin that we do takes us away or takes us apart from God. So, pag talagang yung presence ng Lord ang di mo maranasan, tanong ka na. Kasi ako, kapag
hindi ko maramdaman ang presence ng Lord. 'Di ba? Pero kapag alam ko na nandyan, kinilabutan ako, thank you Lord. Kahit alam mo naman, may conviction ka na, syempre grace lang ng Lord. Nagkakamali naman tayo. Pero praise God, nandyan siya sa'yo. So, ayan ako, Brother Emerson. Thank you po, Sister Alice. Napakaganda po ng inyong sinabi. Brother Joel, may gusto po kayong i-add? Naalala ko lang bro, yung verse sa Nahum or sa Micah 6:8. Yan, sabi ni God sa tao, pinakita ko na sa inyo yung kalooban ko, and that is to love mercy, love justice, and to walk humbly with your God. So kapag meron tayong ginagawa na taliwas dito sa sinabi niya para sa tao, yun yung nagpe-player yung anger, divine anger, no? Una si God, ikalawa tayo din. Kapag nakakakita tayo ng injustice, kapag nakakakita tayo ng mga taong na nagmamataas at nagdi-disregard sa word ni Lord, sa pangalan ni Lord, yun yung nagtitrigger sa atin ng anger, no? Na gusto nating ipagtanggol ang word na nagligtas sa atin, na nagbibigay sa atin ng faith at ng hope. So para sa akin, yun po ang mai-share ko, Brother Emerson and Sister Alice. Thank you po. Napaka-powerful naman nun, Brother Joel. Sa akin po, siguro yung short ko lang na masasabi doon is yung galit nga po ni Jesus during that time is hindi naman talaga para manira ng mga gamit ng mga nagtitinda or whatsoever, kundi para linisin yung templo. Kumbaga, mai-redirect siya doon sa tamang paggamit ng templo. Kaya nga po, di ba, ngayon, tayo yung templo Tayo mismo yung templo. Paano po ba natin ma-redirect yung ating sarili para dun sa tamang galit na ito? Alam niyo po, recently may nangyari sa akin, just a short testimony, that talagang sinubok din yung galit ko. Pero alam niyo po, ang pinakatamang galit po pala sa panahon natin ngayon is yung be silent. Napaka-powerful po pala nung tumahimik ka, let the Lord speak, and then let the Lord move in your life kung ano yung mas nais niya. Kasi sa panahon natin ngayon, napakarami talagang maaaring pumasok sa atin na makakapag-distract ng ating templo. Ito mismo, tayo mismo. Kasi pagka masyado tayong into the world, sigurado yung ating paningin sa Panginoon ay baka mabaling sa world. So malalayo tayo, madidiscourage tayo, madidisappoint tayo. Kaya as we go along sa ating paglilingkod sa Panginoon, what I'm praying is that lahat tayo magkaroon ng pusong nakatingin sa Panginoon. So bago po tayo mag-wrap up, magbigay po tayo ng mga encouragement sa ating mga viewers kung paano po sila makakalakad sa pagbabago ng puso na gusto nating makita ng ating grabe, ganda naman, no? So, Brother Joel? Brother Joel? Wala siyang signal. Ayun. Sige po. So, ngayong gabi mga kapatid, narinig natin yung mga napaka-powerful na kwento ng bawat isa. And
maraming kwento talaga sa buhay natin, whether it's betrayal, doubt, compromise, at marami pong mga binubuksan mga bagong yugto ang ating Panginoon sa atin. Pero one thing is clear. Jesus meets us right where we are. Kung ano man yung kalagayan mo ngayon at noon, at kung ano ka, kung ano yung pagkatao mo, doon ka kinatagpo ng Panginoon. Doon ka niya lilinisin, doon ka niya aayusin. Ano man yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya, kung hindi mo kayang baguhin, humingi tayo ng patnubay sa Panginoon at siya naman po talaga yung gagawa ng kaparaanan para tayo ay mabago. And sabi nga po dito, He rolls away the stones in our lives. So napakarami po, kumbaga pinalaya niya tayo sa napakaraming bagay. Pinalaya niya tayo sa napakahirap na buhay, pinalaya niya tayo sa maraming galit o character, yung pag-aayos nito na po. At ang maganda po nito, hindi tumitigil ang Panginoon kapag ka po tayo ay naliligaw. Patuloy niya tayong tinatawag at hinahanap. Hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Ayun, nandito na po si Brother Joel. May gusto po kayong idagdag, Brother Joel, sa ating last na may masasabi kaya sa ating mga viewers? Yes, actually, ang ganda ng message ni Sister Alice. Siguro ako, bababa pa ako, no? Para doon sa mga tao na wala pang pagkakakilala talaga kay Jesus. So, kailangan talaga natin na ma-experience yung tinatawag na born again experience para kuha natin yung whole na kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Dahil hindi natin kaya na magbago on our own. Wala tayong kapangyarihan. Even sinasabi natin na willpower, kakapusin yan. Even sabihin natin na alam na natin lahat ng mga self-help, kulang pa rin yan. Unless na magbago tayo ng buhay, and that is to be born again. Kapag tayo po ay na born again, tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, doon pa lamang magsisimula ang tunay na buhay na ganap. At para naman po doon sa mga kapatiran natin na born again but meron pa rin mga struggle, at talaga naman totoo, struggle is real. Habang tayo po buhay ay mayroong problema na tayong kakaharapin. Pero once na nasa langit na tayo, wala nang problema. Pero mabuti si Lord dahil ang banal niya ng Espiritu ang binigay niya sa atin upang maging comforter natin, upang i-remind niya sa atin ang katotohanan na nandoon sa kanyang Biblia. And the truth is, ang kasiyahan natin, ang joy natin kay Lord, ang magiging kalakasan natin sa paglakad natin every moment ng ating buhay. Kaya ano man ang mga struggle natin sa emotion, sa relationship, sa finances, sa physical, anything, ilalagay lang natin to sa throne ng mercy and grace ni Lord Jesus. Siya ang bahalang mag-turn around ng situation natin. Dahil ang sabi niya, lahat na nagtitiwala sa Kanya, hindi niya bibiguin. Kaya yun ang ating pag-asa. Thank you po. Amen. Thank you po, Brother Joel. As we wrap up and summarize po yung ating mga napag-usapan, tunay nga po na ang Panginoon ay buhay. At sabi nga po ni Ate Alice, more of you, Lord. Kailangan po hindi tayo maging pabaya. Kumbaga, nandun lagi yung kauhawan natin sa Panginoon. Kauhawan sa salita niya, kauhawan doon sa mga gawain ng Panginoon. Napakaraming bagay po na maaaring nating gawin aside from the mga church works or mga gawaing pagsimbahan.
Pero alam niyo po, pagka tayo ay nakatuon lang sa Panginoong Hesus, hindi magiging pabigat sa ating buhay yung paglilingkod sa Panginoon. At sabi nga po ni Ate Alice, laging tuon lang tayo sa Panginoon. Talagang seek always the Lord. Katulad nga ng sinabi pa din ni Brother Joel, wag po tayong maging kampante na tayo ay porke leader na, porke naglilingkod na sa Lord. Hindi po ito yung magiging basihan ng Panginoon para tayo ay tuluyang magbago. Kasi pag habang nandito naman tayo, kaya tayo binabago ng Panginoon, ay para maging example tayo sa mga susunod na generation. Hindi po tayo binabago para lang makarating tayo ng langit. Kumbaga, sapat na yung pagtanggap natin sa Panginoon at maipamuhay yung kanyang mga utos. So, ngayon po, napakarami po nating takeaway. Gusto ko pong hingin yung mga takeaways ni Sister Alice. Sister Alice? Maraming takeaway. So, ano ko isa-summarize? So, totoo, this season, sa bawat araw ng buhay natin, let's keep pursuing holiness. No, kasi doon naman tayo doon tayo nais ng Panginoon, no? And we cannot be holy without God in our lives. So, katulad nung na-mention ko kanina, no, at nabanggit nyo rin, Brother Emerson, let's keep pursuing God. Let's keep seeking Him. No, there's always amazement if we discover more of God in our life. Kasi ang Panginoon is, hindi mo siya kayang i-define in one word. No, yung pagmamahal niya, yung grace niya, there's more of Him. And the more we got to experience that who our God is, mas lalo tayo talagang may in love sa Kanya. Kaya hindi imposible na maranasan natin yung mga himala sa buhay natin, no? At ganoon din, hindi rin imposible na malakaran natin yung nais ng Panginoon na tayo ay magpakabanal, no? Sa pamumuhay natin. So, yun yung aking takeaway, Brother Emerson. Thank you po, Sister Alice. Brother Joel, just a short message po. Well, sa akin, yung si Jesus, no, nakita natin paano niya inano yung table, tinurn around yung table, no. So, makita natin doon na talagang holy man ang ating Diyos, na si Jesus. Meron siyang emotion na yung divine anger niya, pinakita niya sa kanyang mga disciples. At yung anger na din na yun ay dapat din natin na matutunan. Paano tayo magagalit ng hindi nagkakasala? Diba? Pwedeng magalit ng hindi nagkakasala. At yung galit na yun ang magpupursue ng excellence. Excellence sa lahat ng pinapagawa sa atin ni Lord. Kung paano niya iningatan ang temple during that time, tayo rin sa panahon natin, magkaroon tayo ng divine anger para ingatan ang temple ni Lord, ng Holy Spirit, ang ating body. So, I think that is very powerful para sa akin tonight. Thank you po, Brother Joel. Napakaganda po ng mga insights niya, mga takeaways. And truly, kahanga-hanga ang Panginoon sa inyong mga buhay. At yun nga po mga kapatid, kung kayo po ay kinakausap ng Panginoon na nais niyo pong isuko ang inyong buhay at i-renew yung inyong mga pananampalataya sa Lord, kung sa tingin niyo po ay kailangan niyo pa ang Panginoong Jesus para i-guide kayo, or may gusto kayong isuko sa Panginoon, this is the right time para manalangin tayo ng isang panalangin pagtanggap at pagsisisi na pangungunahan sa atin ni Brother Joel.
Sige po, hinihiling ko po ang bawat nanonood, nakikinig dito sa ating pong gawain ito, na especially doon sa mga bago na wala pang pagkakakilala o relasyon sa ating Diyos na buhay na si Jesus. Hinihiling ko na buksan niyo ang inyong puso at ang inyong isip at siya'y papasukin para magkaroon siya ng tahanan sa iyong buhay. Kaya tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat dahil binigyan mo kami ng panahon na kung saan kami, Lord God, ay nakapakinig ng iyong mga salita, mga encouragement na magbabago ng aming buhay. Kaya dinadalangin namin, Lord, aming mga kapatid na wala pang pagkakakilala. Sila'y mananalangin ng pagtanggap sa mga oras na ito. Kaya kung ikaw ay aking kapatid na nanonood right now, ikaw ay nais mo na magkaroon ng bagong buhay, sumunod ka sa aking panalangin. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ako'y nagpapasalamat dahil ako'y nakapanood ng gawain ito. At ako'y nagkaroon ng opportunity na ikaw ay aking gawing hari sa buhay ko. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo at isulat mo ang aking pangalan sa iyong libro ng buhay. Ikaw na ang maghari mula sa oras na ito. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Samahan mo ako sa paglakad ko ng may pananampalataya at pag-asa na aking nakamit sa mga oras na ito. Salamat, Panginoong Jesus. Maghari ka sa buhay ko. In Jesus' name, Amen. Amen. Yan. So, mga kapatid, kung kayo po ay tinanggap ninyo ang Panginoong Hesus sa inyong buhay at pinapasok nyo ito sa inyong puso, kayo po ay isang ganap na tagasunod ng Panginoong Jesucristo at excited po kami sa mga pagbabago na nagagawin ng ating Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa ating closing prayer, nais ko lamang pong magbigay ang bawat isa, si Sister Alice and si Brother Joel, ng maikling pasasalamat sa ating mga kapatiran at mga tagapanood ngayong gabi. Sister Alice? Hindi, mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Nawa na nakapagbahagi kami ng aming mga insights, mensahe na talaga namang nabukas din sa inyong mga puso upang lalo pa talaga tayong lumalim sa Panginoon. So, God bless, mga kapatid. God bless po. God bless po para sa ating mga online viewers, at binigyan nyo kami ng inyong panahon, ng inyong oras. Alam namin napaka-precious ng inyong time, but we believe na mayroong gagawin si Lord sa buhay nyo
at napaka-importante po ng mensahe na to na nakarating sa puso nyo. Kaya see you again sa mga susunod pa ng mga ating po mga papapanood na gawain. Thank you po, Sister Alice, Brother Joel. Tunay nga po na ang Diyos ay ang Diyos ng pagbabago at Diyos na talagang meron kang aasahan. Laging may pag-asa pag na kay Kristo. Kaya kami, mga kapatid, ay excited sa mga magiging testimony ninyo. Nawa ay marinig namin ang inyong mga kwento ng pagbabago, kung paano kayo binago ng Panginoon. Hindi lamang kayo, kundi 10 ng inyong pamilya. At tinatawagan ko po si Sister Alice para sa ating pangwakas na panalangin. Thank you, Brother Emerson. Sige po, tayong lahat ay manatili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Lord, we praise you, we thank you, we magnify your name, Lord God. Truly, Lord God, you are present, Lord God, in our midst. And we thank you, Lord God, for the powerful insight, Lord God, that you have given to us. Salamat po sa patuloy, Lord God, na ginagawa mo sa aming mga buhay at ganoon din, Panginoon, sa mga manonood na nakapakinig at naunawaan ang mensahe mo. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy naming makita ang kapangyarihan mo kung paano mo baguhin kami, ang buhay namin, bawat isa sa amin, ang pamilya namin, Lord God, anumang aspeto ng buhay namin, Lord God, ito man, Panginoon, yung personal na relasyon namin sa iyo, maging ito man, Panginoon, sa mga karera namin, sa pag-aaral namin, maging, Panginoon, sa paglilingkod namin sa iyo. Lord, salamat because you are really, truly working in our lives by awakening our hearts, Lord God, and turning it to you, that we grow more deeper and deeper, Lord God, in seeking you, Lord God, na Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord God, as you awaken our hearts, Lord God, magawa namin, Panginoon, to fully obey you and surrender everything to you, to fully trust in you, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy, Lord God, na ang kapangyarihan mo, ang glory mo, Panginoon, Lord God, ay magmanifest sa mga buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord God, na mapapurihan, madakila, Panginoon, ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, yun po, mga kapatid. Amen. Maraming salamat po sa panonood, sa pagsama niyo po sa amin ngayong gabi. At bukas po, iniimbitahan po namin muli kayo na manood ng ating mga susunod na Lenten special na pinamagatang Broken Chains, Open Tombs. So patuloy po tayong lumakad sa ating mga buhay pananampalataya at alam ko po na may gagawin ang ating Panginoon sa ating buhay. Maraming salamat po, kapatid. God bless you all. God bless po. God bless everyone. God bless.